Iba. Di, okay na. Higpit ka na. Higpitin na siya. Okay, so kabit na. Doon, and then yung kanyang first ring. So, kailangan meron kayong tools guys, kaya para hindi kayo mahirap. Punong mga bolt boss. Punong na no? So pag umiikot, ibig sabihin, okay na ano. Tapos eh. Okay, so steel pa rin, ganun pa rin, cement, steel, gasket all. Okay, so ayan guys. Tinaw no? So ayan na. Kabit-kabit na. Pagpalang araw guys, another basic pointers tutorials na naman tayo. Toyota Revo 2L engine. So ang gagawin natin ngayon is mag-overhaul tayo, mag-assemble tayo 100% from main journal to timing, and then setting ng mga piston, setting ng kanyang piston ring, at saka yung buong mechanism ng kanyang cylinder head, paglagay ng cylinder head gasket, at yung paglalagay ng kanyang buong sistema sa kanyang rocker arm, mga timing mechanism. Okay, so samahan nyo ko sa simpleng tutorial guys. Hindi ko man ma-videohan isa-isa, mahalaga makuha nyo lang punto by punto kung paano natin ginawa at paano natin in-assemble yung makina. So at least dagdag kaalaman sa mga, especially sa mga baguhan na may mekaniko. Okay, so let's start guys. Tara. Araw guys, so natin basic pointers tutorials na naman tayo tungkol naman sa Toyota Revo na 2L engine. So ang gagawin natin ngayon is mag-undergo tayo ng overhaul. So ang gagawin natin step ngayon guys, basic pointers tutorials pa rin is magkakabit tayo ng main journal, tapos yung kanyang piston, connect ng bearing, main bearing, tsaka yung kanyang piston ring, setup na yon. So yun ang ipakita ko sa inyo guys, so paano na nyo makikita yung step by step, punto by punto kung paano titirahin. Okay, so tara, samahan nyo ko, basic pointers pa rin. Let's start, let's do it, pasok. So una natin gagawin guys, kinabit na namin yung conrod bearing na standard. Ayan. So same procedure pa rin, kailangan malinis yung tira nyo, malinis yung yung tawag niyan, yung pyesa. So nakabit na to, higpit na to ba Brad? Higpit na yan. So double check yan Brad, yung kanyang yung anong tawag pa to? Spray jet. So yung kanyang spray jet guys, ayan nakamarking yan. Okay, so higpitan na lang yan. Plastic. So ito yung liner niya, hindi na kami nagpulta ng liner natin, okay pa naman yung liner niya. So ito ang pinatan natin na yung mga parts natin ginagamit, yan, kailangan Japan brand. So Daido, kaya na brand na kailangan, Daido. Okay, kailangan talaga Japan brand, hindi pwede yung ordinary brand. Yan yung Conrad, Daido din. So ang kanyang washer Daido, tapos yung kanyang tawag niyan, piston ring, NPR, kung DRIK, okay pa na, basta mga Japan brand, panalo na. Okay, tapos yung ating main journal. So makintab talaga guys, nakapolish na ito. Hindi natin binawasan yan, pinapolish lang natin. Kasi yung first vlog natin, ito yung may sabit dyan, number 3. So ito, so may kain talaga yan, pero ngayon pinapolish lang natin, okay na. Okay, so sige, set up na natin guys. Higpit na. So nahigpit na, so ang gawin natin move is yung main journal naman ay kakabit natin. Sige, yan, lalagay tayo ng oil. Meron. Hindi na naman ko, sunog mo na. Okay. Yan, tapos umiikot dapat. Okay. Cross washer. So next move natin gagawin guys, maglalagay tayo na tatawag na cross washer. So ayan, ang ating mga birador. Brad Ping, Brad, shout out. Yat Smiley Nen. Pugi kayo mga birada ba? Sige, so bukas na. Okay. Yun. Okay, so basic pointers pa rin guys, magkakabit ka ito, kailangan itong may groove na yan. Kabilaan, kailangan nakaharap yan sa dito. Kung saan yung umiikot portion, doon siya nakaharap kasi supply ito ng oil. Okay. So ito sa taas na to. So ang sa ilalim ayun. Pakiba yung groove niya. Yan sa gawas. Sa gawas. Ano rin no?
Kulang mo na club note dala ibot ka. Okay. Wala. Antay na. Sige. Yun. Club note dala ibot. Okay. So, panalo na. Okay, so sunod natin ano is yung cup. Yung cup lagay ng ano. So, ayan yung ano guys, yung marking niya sa gitna. So, kailangan na pantay talaga yung pagkakalagay ng mark. Tapos level dito. So, dito level. Okay, so basic pointers pa rin guys. Nagkakabit na tayo ng tatawag na main cup. So, yung marking nyo dito, kailangan nakaano pa rin siya. Although may marking siya, pero kailangan meron kang nilagay na marking. Pero na ginawa ko yan. By that, ibig sabihin, kasi meron siyang arrow pero medyo malabo. Pero okay pa naman din yung ating mga ano. Pero ginawa ko na lang kasi sa akin itong ano, lagyan ko ng marking para doon ako mag-base sa marking. Ayan o, naka-arrow siya doon. Uno, dito naman ako naglagay ng marking. Okay. So, sige. Kakapit na natin yung buong mechanism guys. Tapos washer na sa gitna. Ayan. Yung kabilaan. Yung isa. Pila ko Yun. Okay. So, ayan. Okay. Kayo. Panalo. Okay. Ayan na guys. Hayag kayo ang Cars King TV. Hayag ito. Brad, musta? Okay lang. Oh, okay lang atong chief electrician. So, ayan na guys. Nakamay na natin yung bawat bolt. So, same procedure pa rin ginagawa natin. So, kailangan nakakamay. Tapos kamay, saka magagamitan ng torque. Tapos, palitan. Basic pointers lang ito guys para makuha nyo yung tamang punto kung paano siya titirahin. Kayo, kita ko lang, marga ko lang pula, no? Lagi. Mayo ako. Oh, siyang gignan. Sana na lang sir, ana na lang sir eh. Okay, so naghihigpit na tayo guys. Hindi ko na videohan yung ano dahil medyo busy nga tayo. So ginagawa natin ngayon, maghihigpit na tayo ng torque ng kanyang main cap bolt. Okay, so ang sukat nito guys, ang pinakahigpit nito is una namin ginawa is naghigpit kami ng 30 and then nag 40 kami, foot-pounds po pala. So bago makalimutan. And then nag 50 kami, nag 80 kami, and then hanggang umabot sa time na kailangan siyang higpitan ng mga 160 to 170. So yun po yung tamang torque nito, sapagkat pag hindi po kayo hindi niyo po kabisado yung torque, yung foot-pounds nito, naglo-lose po yan sa katagalan. Hindi man siya after 1 month. So may mga 2 to 3 months naglo-lose po yan. So kailangan niya na maghigpit po kayo. Naglalaro siya ng mga 180, ganyan ang higpit. Okay? So 150 to 180 ang range ng depende sa torque guys. Kung makikita nyo, ayan, almost 180 na siya. Okay? So yun ang mga basic pointers na dapat yung matutunan. So kita nyo naman, halos marami kaming tao dito. Ayan, 180. Okay? So hanggang 180 yung pinaka sagad na yun na higpit guys, 180 lang. Okay? So kita nyo naman, marami kami dahil talagang ang higpit na 180 medyo malakas na, kailangan na pigil mo nito. Okay? So makuha nyo lang yung punto by punto, panalo na. So next step natin gagawin is paikutin natin yung crankshaft. So tara. Okay, basic pointers pa rin after nyo maghigpit ng main cap bolt saka yung kanyang lahat ng kanyang bolt. Kailangan umiikot yan guys, nakakamay yan. Okay, so kita nyo naman, napaka smooth, walang sabit. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. At least alam nyo yung mga dapat yung gawin. Next step natin gagawin is set up tayo ng buong mechanism ng piston. Yung piston na ikakabit natin guys, yun pa rin, meron akong tutorials yan kung paano kinabit yan. May marking yan, may kanya-kanyang letters or numbers na dapat mong sundin na nakatap yung mga letters or numbers bago mo ikabit yung buong piston ring. Okay, so at least kuha nyo yung punto by punto. Okay, so magkakabit na tayo ng guys, mechanism ng ring. So ito pa rin, basic pointers pa rin. Ayan, makita nyo guys yung arrow. Ayan, so hindi makikita yan pag once na madumi pa. So malinis siya ka makikita mo. Pero bago kayo magtatanggal, kailangan maglalagay mo na kayo ng sarili nyong marking. Ito na ginawa ko.
Ayan o. So nag-marking ako dito ng 1, 2, 3. Ibig sabihin, tatlo siya. So dito ko nilagay sa bandang dulo kasi ibig sabihin doon siya nakaharap. So yung ano niya rin, marking niya rin doon din nakaharap yan. Pero mas maganda yung maglalagay ka ng sariling marking para ikaw mismo nakakaalam kung saan siya nakaharap. Okay, para hindi ka malito. Kasi, so yung marking brand. So pati magkakabit ka na rin, kailangan yung marking brand na yun. Okay? Sige. So, and then yung kanyang first ring. Yan, yung marking. Natin ang ating mga birador at bayan. Well, ang atong electronics. Sir, wato sa kuslikod. So ayan, kakabit natin. Triangle na ni. Okay. Ang pagpapos ng ring. Okay. Pre, pre. Igo. Naigo gid man. Sorry kayo, bro. Naigo gid siya. So ayan na. Lagay tayo sa uno, guys. Asa na itong Okay. Sige. kumano mo nga ba? Ito isa? Paano mo kami yan? Tara pre. Up. Okay. Sige. Yun o. Okay. Ano? Sige pa? Sige. Okay. Masang ko na kapan eh. Okay. So, yung marking niya, ayan. Tapat yan dito sa marking na to. Good. Yun o. Ayun. So, ayun na. Tapos na, guys. Perting lapusa. So, same procedure pa rin, guys. Magkakabit tayo ng connecting rod bearing. So, ayan. Lagay ka ng oil, tapos hindi na natin ma-step video, guys, kasi medyo busy tayo. Kaya ayan, mga basic pointers na lang para makita nyo lang, mahalaga makita nyo punto by punto para tirahin. So pagkatapos sa corner bearing naman tayo, ay sa corner ng cap, connecting cap naman tayo maglalagay. Naman na yung isa, no? Yun. Okay. Yan. Set up na yung mark sa pool. Okay. Wala pa naman na yung marking niya rito. Dito. Sa pool. May marking siya. Baliktad. Okay. Yung marking naman. Okay. So, masilip pa naman sa likod. Ayun, sa loob. Ayun. Kabilaan. Okay. Sige, so kapit na natin, guys. Overtime din. Siguro gusto din yung overtime, bakit? So, nasa number, ano tayo, guys? 3. So, kailangan meron kayong tools, guys, kaya para hindi kayo mahirapan. Tara pre ha? Oo. Okay. Yun. Okay. Sige, dok-dok. Okay. Sige, bro, dok-dok. Ayun. Na. Kaya sulod. Bigyan sangit ang ring. Okay. So, yan na. Yung last part, number 4. Number 3. Number 3. So, part na yan, guys. Ang 2 tsaka 3, yan ang tatawag na running mate. Ang 1 tsaka yung 4 running mate yan. Okay.
Ang 143 to, ang tawag dyan is firing order. Ang tulo, ha? Ang tulo ka pisto. 143. Yun, salpak. Okay? Yun. Okay. So, ayun na. Salpak na guys. Ilalak na. Sihigpit na lang tayo mamaya konti. Okay? Ang ating mga birador guys. Bagong recruit. Bagong recruit. Membro ng mga Axe Gang. Tayo guys ng ano. Ng kanyang ano. Cup. So, okay. Pandaro. Pandaro na yun. Then, paikutin agad. Asa itong tools rin? Sakit rin. Tuyo ko na to. Sabutin. Yun. Okay. Plus, walang sabit. Okay, panalo, walang sabit. Yan, sige, mag-iipit na tayo. Kita niyo naman yung marking ngayon. Number 5, 4, 3, 2, 1. So, lahat ng araw. Pagano. Basic pointers pa rin guys. So, mag-iipit kayo nito. Kailangan unang-una muna kamay. Pagkatapos mong ikamay, gagamit ka na ng torque wrench. Pagkatapos niyan is yung foot pounds na mismo kung ilan yung pwede mong ilagay dito na higpit. So, ang foot pounds ito na pinaka-average magmumula sa 40 to 70. So, ito guys, nasa mga 60 yung ano nito. Connecting rod main bearing. Okay? So, yun po yung pinaka ano nito, pinaka-higpit. Okay? So, nasa mga 60-70. So, makikita nyo guys, kailangan meron kayong torque wrench na sukatan para sureball talaga na akma yung tira nyo. Kasi kung nagkamali kayo, either maluwag o tawag yan na sobrang higpit, baka maputol naman yung tawag yan yung nut or yung bolt mismo na hinihigpitan mo. Okay? So, yung mga basic pointers guys. So, ang gawin natin ito pagkatapos magigpit is kailangan paikutin natin kung kumusta ba. Kwenta, ayan, sige, ikutin na natin. Check natin kung okay ba, hindi na natin. Yun. So, pag umiikot, ibig sabihin, okay na ano. So, ayan. Sige. Nakabit na natin yung kanyang oil strainer. So, set up na siya. Nakagasket all na rin siya. Ayan. So, sunod natin gagawin is yung ano naman, load sa kabila. Okay, so nakabit na namin yung kanyang crankcase cover. So, inumaga na kami. So, okay naman yung sealant sa lahat ng portion ng kanyang lips. Okay naman so far. Kahit silipin natin, talagang pantay na siya. Okay? Okay, so next step natin gagawin is maglalagay na tayo ng backplate ng kanyang timing cover. Okay, para makapaglagay na tayo ng timing setup mismo sa kanyang harapang bahagi ng kanyang timing mechanism ng kanyang valve train. Okay? So, maglalagay mo tayo ng gasket all. After that, diretso tayo. So, fast forward natin guys para diretso tayo. So, tara, let's go. Natin ngayon guys yung kanyang water pump. Ayan to. Ayan guys. Okay pa naman yung water pump niya. Panalo. Walang problema. Okay, so steel pa rin, ganun pa rin, cement, steel, gasket all. Tapos yung kanyang kabila.
Okay, so tapos na ikabit natin yung kanyang backplate ng kanyang timing cover guys. So gagawin natin, ikakabit muna namin itong timing gear ng kanyang main journal para sureball talaga na mai-timing muna natin magkaroon ng tamang setup yung kanyang TDC o yung kanyang top dead center. So magkakabit ito, kailangan na alam nyo rin talaga yung timing mark nito. So ito guys, talagyan namin ng marking. So kinakabit muna namin dito yung kilak. Yung kilak, ito po yung magiging pinaka holder doon sa main journal, in between ng main journal at ng kanyang timing gear. Okay, so yan na po yan. So makikita nyo guys, sira na siya daan, may sira na yung yung kanyang gear. So ibig sabihin na binira na talaga to, kumbaga nawasak siya nung unang nagtanggal. So ang gagawin natin dito is lalagyan ito ng marking yan para sureball talaga na hindi tayo maligaw. Okay, so ita-timing muna natin yan ng timing setup sa top center para sureball talaga na hindi tayo maliligaw once na magkabit na tayo ng head. So makikita nyo naman, ayan ang yung piston 1, naka top center na siya. So ibig sabihin yan na yung tamang setup nya. So gawin naman natin dito guys, maglalagay tayo ng marking, hindi kayo maligaw sa setup. So gagawin natin yung next move is maglalagay tayo ng head. So let's go. Okay, shoutout muna kay Brad Payat, ayan, pogi-pogi. So ang gawin natin guys, maglalagay tayo ng gasket cement before natin ilagay yung tinatawag na cylinder head set assembly. So pati yung kanyang engine block ng surface, lalagyan natin guys ng gasket cement, at saka yung ganoon din yung kanyang cylinder head gasket, may lalagyan din yun. Okay, so ito yung para dumikit talaga yung gasket in between ng head tsaka ng kanyang engine block. Okay, so fast forward natin guys para mas mabilis. Pasok! Okay, so kabit na natin guys yung kanyang cylinder head gasket na mayroong gasket cement. So kailangan maglalagay ito kailangan akma talaga, hindi pwedeng magkabaliktaran. Kasi kung magkabaliktaran guys, wala na yung passage ng oil, so magkakaproblema ka talaga. So okay, so kabit natin guys yung cylinder head. So tara, let's go. Basic pointers pa rin guys, magkakabit kayo ng cylinder head, kailangan ingatan nyo na hindi lumapat yung corner doon sa cylinder head gasket, kasi pag lumapat yun guys, magkakaroon ka ng problema. Dahil ay doon dadaan yung combustion chamber, yung pinaka compression niya, or yung kanyang water system, yung coolant. Okay, baka doon sa papupunta naman sa passage, papunta doon sa oil cooler system niya. So kaya ingatan nyo guys, kailangan lapat na lapat yan at walang talagang problema. Okay, so ang basic pointers na yun guys para makuha nyo. Okay, so nakabit na natin yung cylinder head set assembly. So hindi naman din na-videoan yung buong proseso, pero mahalaga makuha nyo lang basic pointers sapagkat medyo busy talaga tayo guys. So ito na yung housing assembly. So kinabit na rin namin yung kanyang intake manifold at saka itong assembly ng thermostat assembly guys. So ikakabit na natin yan dyan sa loob. Okay, so next move natin gagawin ito guys is magkakabit na tayo ng timing setup ng kanyang mechanism ng timing chain. So tara, let's go. Okay, so basic pointers pa rin guys, magkakabit kayo ito, kailangan yung key-lock nya set up talaga yan, tsaka akma-akma na hindi siya gagalaw bago kayo maglalagay ng pinaka camshaft bolt. Okay, yung pinaka lock mismo sa may kanyang timing sprocket gear. Okay, so check natin guys muna bago natin kakabit yung timing mechanism, yung kanyang setup. So tara. Okay, so ito na yung main crankshaft na ating pinaglagyan natin ng timing mark na kulay white, yung kanyang timing setup at saka yung kanyang injection pump setup. Ayan na rin guys, nakalagay na rin marking para dito tayo mahirapan, pati yung kanyang overhead camshaft. So meron ding gatla yan dyan sa ilalim, arrow din. So ang ginawa namin, nilagyan natin ng marking para sureball talaga. Okay, so magsiset up kayo dito guys, kailangan na alam nyo talaga yung mechanism ng kanyang timing, kasi para hindi kayo mamali. Mas maganda na yung although nagdi-DIY kayo, kailangan alam nyo rin talaga yung buong setup nito, kasi kung hindi, medyo mahirapan kayo, baka magkamali kayo, so mas lalong lumaki yung damage. So kailangan meron kayong kaibigan na mekaniko na magiging supervise sa bawat galaw nyo. Okay, so review natin guys yung tamang setup ng ginawa nating marking. So ayan na, nakikita nyo buong setup na yan, ready for takip na lang yan.
So check muna natin yung taming marking. So ayan yung kanyang overhead camshaft, may makikita kayong marking na arrow. So sentro dun sa kanyang gatla, same lang din dito sa kanyang injection pump. Ayan, may gatla, sentro din. And then sa main journal, yung nilagay natin ng marking guys, ayan o, yung key lock tsaka yung marking sa pole na sa pole. Okay, and then yung timing kanyang balancer guys, okay na yan, kahit wala na siyang setup doon. Okay, so at least ikakabit natin to diretso guys. And then tawag yan, hindi natin ito mapapandar sapagkat mayroon pa itong kulang na pyesa, yung kanyang transmission. So malaga makuha nyo ng basic pointers kung paano ito kinabit-kabit. At least alam nyo yung paano yung pagkakasunod. Okay, so sige, fast forward natin. Tara, let's go. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin yung buong system. Okay, so okay na rin yung kulang, talagyan na rin natin. So hindi mo natin mapapandar sapagkat may kulang pa yung ganyang transmission. So at least nakuha nyo yung basic pointers guys, kung paano pagka-setup nito. Nabuo na rin lahat, pati yung kanyang compressor, yung kanyang steering pump na sa ilalim, yung kanyang alternator, mechanism, so lahat-lahat na guys. So ang gagawin natin ngayon guys, ilalagay natin ito ng hado engine treatment para sure ball talaga na automatic, wala ka naintindihin kung ano pa yung pwede mong gawin sa loob. Okay, so mag-setup siya ng kusa doon. So ito na, ihulog na natin yung ihahalo na natin yung 250 ml na hot engine treatment guys. So yun lang yung simpleng basic pointers tutorials guys. So kung sino man may mga comments sa inyo dyan, comment lang kayo, mga tanong kung ano pa man. So yun lang, and then share my video, subscribe, and God bless. See you. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Da 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 da. Da 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 da.